Diyos, may mensahe ang para sa iyo ngayong umaga na ito. Nakaramdam ka na ba ng takot para sa iyong pamilya? Nag-aalala ka ba sa sakit na dumarating, sa trabahong wala pa rin, o sa mga problema na tila walang katapusan? Pakinggan mo ang salita ng Panginoong Hesus sa Mateo 7:7-8. Humingi kayo at kayo ay bibigyan. Maghanap kayo at kayo ay makakakita. Kumatok kayo at pagbubuksan kayo. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, ang naghahanap ay nakakakita, at sa kumakatok ay pagbubuksan. Hindi ka nag-iisa sa iyong pakikibaka. Naririnig ng Diyos ang bawat daing ng iyong puso. Nakikita niya ang iyong mga luha sa gabi, ang iyong pagod sa araw-araw, at ang iyong takot para sa kinabukasan ng iyong pamilya. At sa umaga na ito, mayroon siyang plano. Plano ng pagpapagaling, plano ng proteksyon, at plano ng kasaganaan para sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. Sa Jeremias 29:11 sinabi niya, sapagkat alam ko ang mga plano na mayroon ako para sa inyo, ang mga planong magpapabuti sa inyo at hindi magpapahirap, mga planong magbibigay sa inyo ng pag-asa at kinabukasan. Kapatid, handa ka na bang tanggapin ang pagpapalang nakalaan para sa iyo? Handa ka na bang magtiwala kahit hindi mo pa nakikita ang solusyon? Manatili ka sapagkat sa panalangin ito, makakarinig ka ng mga salitang magpapalakas sa iyong loob at magbubukas ng pintuan ng himala sa iyong buhay, mahal na Panginoong Hesus. Sa simula ng umaga na ito, ako ay lumuhod sa iyong harapan na may pusong puno ng pag-asa at pagtitiwala. Naririnig mo ang bawat daing ng aking kaluluwa. Nakikita mo ang bawat luha na tumutulo sa aking mga mata at nalalaman mo ang bawat pangangailangan ng aking pamilya. Ikaw ay Diyos na hindi tumutulog, Diyos na hindi napapagod sa pakikinig, at Diyos na laging handang magbigay ng awa at pagpapala. Sa umaga na ito, ako ay dumarating sa iyo hindi dahil sa aking kabutihan, kundi dahil sa iyong walang hanggang pag-ibig. Tanggapin mo, Panginoon, ang aking simpleng panalangin mula sa pusong naghahanap ng iyong mukha. Panginoon, hawakan mo ang aking buong pamilya sa iyong mga kamay na makapangyarihan. Protektahan mo kami mula sa lahat ng kasamaan, mula sa lahat ng panganib na nakabantay sa aming buhay. Sa araw na ito, ilagay mo kami sa ilalim ng iyong pakpak, tulad ng ibon na nag-aalaga sa kanyang mga sisiw. Naway maging sanggalang mo kami laban sa mga balak ng kaaway, laban sa mga sakit na dumadapo, at laban sa mga pagsubok na sumusubok na wasakin ang aming pagkakaisa. Ikaw ang aming kuta, Panginoon, ang aming lakas sa gitna ng kahinaan, at ang aming liwanag sa gitna ng kadiliman. Magtiwala kami na ang iyong presensya ay laging sumasaklolo sa amin. Diyos ng himala, naniniwala ako na walang imposible sa iyo. Ang mga sakit na tila walang lunas sa mga mata ng tao ay napakadali mo lamang gamutin. Ang mga problema na tila walang solusyon ay napakasimple mo lamang ayusin. Kaya ngayong umaga, ako ay nagsusumamo sa iyo. Paghalingin mo ang mga may sakit sa aming pamilya. Damhin mo ang kanilang mga katawan. Hipuin mo ang kanilang mga organo na may karamdaman. At ibalik mo ang kanilang kalusugan. Ikaw ang manggagamot na dakila, ang physician ng kaluluwa at katawan, at naniniwala ako na ang iyong kapangyarihan ay higit pa sa anumang sakit. Panginoon, hayaan mo kaming maranasan ang iyong pagpapagaling sa araw na ito. Minamahal na Ama sa langit, alam ko na nakikita mo ang aming kahirapan sa pananalapi. Nakikita mo kung paano kami nahihirapang kumita ng pera,
kung paano kami nababalisa sa mga bayarin at kung paano kami napapahiya dahil sa kakulangan. Ngunit Panginoon, naaalala ko ang iyong pangako sa Mateo 6:33. Hanapin ninyo muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idadagdag sa inyo. Kaya ngayon, ako ay nagtitiwala na magbubukas ka ng mga pintuan ng pagkakataon. Bibigyan mo kami ng trabaho, ng negosyo, ng mga bendisyon na higit pa sa aming pangangailangan. Magtitiwala ako na ikaw ay Diyos na nagbibigay ng kasaganaan. Panginoon, para sa mga kapatid kong walang trabaho, ako ay nananalangin ng taos-puso. Alam ko na ang paghahanap ng trabaho ay nakakapagod, nakakadismaya, at minsan ay nakakawalang pag-asa. Ngunit Panginoon, huwag mo silang pababayaan. Ilayo mo sa kanila ang pangamba at takot. Sa halip, punuin mo ang kanilang mga puso ng pag-asa at determinasyon. Buksan mo ang mga tamang pinto, ikonekta mo sila sa tamang mga tao, at ibigay mo sa kanila ang trabahong karapat-dapat sa kanilang talento at kakayahan. Ikaw ang Diyos ng tamang panahon, at naniniwala ako na sa oras mo, darating ang kanilang tagumpay. Jesus na mapagmahal, ako ay humihingi rin ng kagalingan para sa mga may malubhang karamdaman. Sa mga may cancer, sa mga may diabetes, sa mga may sakit sa puso, sa mga may sakit sa isip, at sa lahat ng mga dumaranas ng anumang uri ng sakit. Panginoon, gamutin mo sila. Hawakan mo ang kanilang mga kamay at sabihin sa kanila na ikaw ay kasama nila sa kanilang paglalakbay. Bigyan mo sila ng lakas na lumaban, ng pag-asang manatiling buhay, at ng pananalig na ikaw ay gumagawa ng himala. Hindi ko alam kung paano mo gagawin, ngunit naniniwala ako na ikaw ay may kapangyarihan na magpagaling kahit sa pinaka-imposibleng sitwasyon. Diyos na maawain, nais ko ring ipanalangin ang mga pamilyang wasak at pinaghihiwalay ng alitan. Panginoon, alam ko na ang pamilya ay iyong nilikha upang magmahalan at magsama-sama. Ngunit dahil sa kasalanan, pagmamataas at kakulangan ng pangunawa, maraming pamilya ang naghihiwalay. Kaya ako ay nakikiusap sa iyo, ibalik mo ang pagmamahal sa mga puso ng mag-asawa. Patawarin mo ang mga nagkasala sa isa't isa. Gawin mong malambot ang mga pusong naging matigas, at pagsamahin mo muli ang mga pamilyang nawalay sa tamang landas. Ikaw ang Diyos ng pagkakasundo at kapayapaan. Panginoong makapangyarihan, alam ko na ang proteksyon na aking hinihiling ay hindi lamang pisikal, kundi lalo na espiritual. Protektahan mo kami mula sa mga tukso ng demonyo, mula sa mga bisyo at masasamang gawi, mula sa mga relasyong makasalanan, at mula sa lahat ng bagay na naghihiwalay sa amin mula sa iyo. Ilagay mo ang iyong dugo sa aming mga pintuan tulad ng ginawa ng mga Israelita sa Egypt upang ang anghel ng kamatayan ay lampasan kami. Bantayan mo ang aming mga isipan, bantayan mo ang aming mga salita, at bantayan mo ang aming mga kilos upang laging nakalaan sa iyo. Mahal kong tagapagligtas, nais ko ring magdala sa iyo ng pasasalamat. Kahit sa gitna ng paghihirap, may mga dahilan pa rin ako para magpasalamat. Salamat sa buhay na ibinigay mo. Salamat sa pamilyang nasa tabi ko. Salamat sa simpleng pagkain sa mesa. At salamat sa bawat paghinga na ibinibigay mo. Maraming beses na akong gumawa ng kasalanan. Maraming beses na ako'y lumayo sa iyo, ngunit hindi mo ako inabandona. Kaya ngayon, Panginoon, nangangako ako na hindi ko ikaw makakalimutan.
pagkatapos mong paggalingin, pagpalain at tulungan, lagi kitang pasasalamatan. Panginoon, may mensahe ka para sa akin ngayong umaga na ito at ang mensahe na iyon ay magtiwala ka, kumikilos ako para sa iyo. Hindi ko nakikita ang iyong mga kamay na gumagalaw, ngunit naniniwala ako na sa likod ng mga eksena, ikaw ay nag-aayos ng lahat ng bagay para sa aking kabutihan. Tulad ng sinabi sa Roma 14:28, alam natin na ang Diyos ay gumagawa ng lahat ng mga bagay para sa kabutihan ng mga umiibig sa Kanya. Kaya kahit hindi ko maintindihan ang nangyayari sa aking buhay ngayon, nagtitiwala ako na may magandang plano ka. Diyos ng awa, naway patawarin mo ang lahat ng aking mga kasalanan. Ang mga kasalanang alam ko at ang mga kasalanang hindi ko napapansin. Ang mga salita kong nakasakit, ang mga kilos kong hindi maganda, at ang mga pagkakataong naging makasarili ako. Hugasan mo ako sa iyong dugo, linisin mo ang aking konsensya at gawing puti ang aking kaluluwa. Nais kong maging dalisay sa iyong paningin, nais kong maging karapat-dapat sa iyong pagpapala at nais kong mamuhay ng may integridad at kabanalan. Jesus na Hari, ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng aking takot at pangamba. Takot sa kinabukasan, takot sa kakulangan, takot sa sakit, at takot na mawalan ng mga mahal ko sa buhay. Lahat ng ito ay inilalagay ko sa iyong mga paa. Tulad ng sinabi sa Fran Pedro 5:7, ilagay ninyo ang lahat ng inyong pag-aalala sa Kanya sapagkat Siya ay nag-aalaga sa inyo. Panginoon, ayaw ko ng magdala ng mabibigat na pasanin. Gusto ko ng kapayapaan, gusto ko ng katahimikan sa aking kaluluwa, at gusto ko ng tiwala na lahat ay magiging ayos dahil ikaw ay kasama ko. Panginoon ng tagumpay, hinihiling ko sa iyo na ibigay mo sa amin ang lakas na magpatuloy. Minsan napapagod na kami, minsan nawawala na kami ng pag-asa, at minsan naiisip naming sumuko. Ngunit Panginoon, paalalahanan mo kami na ang mga mandirigma ay hindi sumusuko sa gitna ng labanan. Bigyan mo kami ng bagong lakas tuwing umaga, tulad ng agila na nababago ang kanyang mga pakpak. Bigyan mo kami ng tapang na harapin ang anumang hamon at bigyan mo kami ng tiwala na sa huli kami ay magtatagumpay dahil ikaw ay kasama namin. Mahal na Ama, sa pagtatapos ng bahagi ng panalangin ito, ako ay nananalangin na marinig mo ang bawat salita na lumabas sa aking bibig. Marinig mo ang mga panalangin hindi ko na ilahad ng malinaw, ang mga daing na nasa kailaliman ng aking puso, at ang mga luha na hindi ko maipaliwanag. Ikaw ay Diyos na nakakaintindi, Diyos na nakikita ang hindi nakikita, at Diyos na naririnig ang mga panalangin walang salita. Kaya nagtitiwala ako na kahit ano pa ang mangyari, ikaw ay nariyan gumagabay, nag-aalaga at nagmamahal sa akin at sa aking pamilya. Panginoong Hesus, sumainyo ang kapayapaan. Ang panalangin ito ay aking iniaalay sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin para sa pamilya, Panginoong Hesus. Sa harapan mo ngayon ay inilalagay ko ang aking buong pamilya. Ang aking asawa, ang aking mga anak, ang aking mga magulang, ang aking mga kapatid, at lahat ng mga kamag-anak na mahal ko sa buhay. Panginoon, alam ko na ang pamilya ay iyong regalo, isang banal na institusyon na iyong itinayo mula pa noong simula ng sanlibutan. Kaya ngayon, hinahandugan ko sa iyo ang aming tahanan, gawing sagrado ang aming bahay, gawing altar ng panalangin ang aming hapagkainan, at gawing templo ng pag-ibig ang bawat sulok ng aming tahanan.
Protektahan mo kami, Panginoon, mula sa lahat ng kasamaan. Ilayo mo sa amin ang away, ang galit, ang hindi pagkakaintindihan at ang lahat ng bagay na sumisira sa pagkakaisa. Pagpalain mo ang aming relasyon bilang mag-asawa, ang aming pagiging magulang sa aming mga anak at ang aming pagiging anak sa aming mga magulang. Diyos na makapangyarihan, naway bigyan mo ng kalusugan ang bawat miyembro ng aming pamilya. Protektahan mo sila sa mga aksidente, sa mga sakit at sa lahat ng panganib. Gabayan mo ang aming mga anak sa kanilang pag-aaral, sa kanilang mga kaibigan at sa lahat ng kanilang mga desisyon. Bigyan mo sila ng karunungan upang makilala ang tama mula sa mali at bigyan mo sila ng lakas ng loob na tumayo sa katotohanan kahit mahirap. Panginoon, naway manatili kaming malapit sa iyo bilang isang pamilya. Naway magsimba kami ng sama-sama, manalangin kami ng sabay-sabay at magmahalan kami tulad ng pagmamahal mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa biyayang ito ng pamilya. Ingatan mo kami palagi at huwag mo kaming pababayaan. Amen. Panalangin para sa trabaho. Mahal na Panginoon, ako ay lumalapit sa iyo ngayong may mabigat na puso dahil wala pa akong trabaho. Matagal ko nang hinahanap, marami na akong pinuntahan at marami na akong nag-applyan, ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring bumubukas na pinto. Panginoon, alam ko na ikaw ay Diyos na nagbibigay ng lakas sa mahina at nag-aayos ng landas para sa naliligaw. Kaya ngayon, hinihiling ko sa iyo, buksan mo ang tamang pintuan para sa akin. Ikonekta mo ako sa tamang mga tao, dalhin mo ako sa tamang kumpanya, at ibigay mo sa akin ang trabahong karapat-dapat sa aking mga kakayahan. Panginoon, ayaw ko nang maging pabigat sa aking pamilya. Gusto ko nang makatulong, gusto ko nang makabayad ng mga bayarin, at gusto ko nang magkaroon ng dignidad bilang isang manggagawa. Jesus na mapagmahal, alam ko na ang paghihintay ay mahirap. Minsan nawawala na ako ng pag-asa, minsan naiisip ko ng sumuko, at minsan naiiyak na lang ako sa kawalan. Ngunit Panginoon, paalalahanan mo ako na ang iyong panahon ay perpekto. Kung hindi pa ngayon ang tamang oras, ibig sabihin ay may mas magandang plano ka para sa akin. Kaya habang naghihintay ako, bigyan mo ako ng pasensya. Bigyan mo ako ng tiwala na kahit delayed ang sagot, hindi ito denied. At bigyan mo ako ng positibong pag-iisip na ang kinabukasan ay magiging mas maliwanag kaysa ngayon. Panginoon, naniniwala ako na sa tamang panahon, darating ang trabahong nakalaan para sa akin. At kapag dumating na iyon, hindi ko ikaw makakalimutan. Pasasalamatan kita, pupurihin kita, at gagamitin ko ang aking trabaho upang maglingkod sa iyo at sa iba. Amen. Panalangin para sa pagpapagaling, Panginoong Jesus. Ikaw ang manggagamot na dakila, ang pisisyan ng kaluluwa at katawan. Sa Ebanghelyo, nakita natin kung paano mo pinagaling ang mga bulag, pinatakbo ang mga lumpo, nilinis ang mga may ketong at binuhay ang mga patay. Walang sakit na hindi mo kayang gamutin, walang karamdaman na hindi mo kayang alisin, at walang imposible sa iyo. Kaya ngayon, ako ay lumalapit sa iyo na may ganap na pagtitiwala. Panginoon, ako ay may sakit. Mayroon akong karamdamang hindi gumagaling, may sintomas na hindi nawawala, at may sakit na nakakapagpahina sa akin araw-araw. Ang mga doktor ay nagsabi na ng kanilang mga opinyon. Ang mga gamot ay nainom ko na, ngunit hanggang ngayon ay nananatili pa rin ang sakit. Kaya Panginoon, ikaw na lang ang aking pag-asa. Ikaw na lang ang aking inaasahan. Jesus ko, damhin mo ang aking katawan
Ngayong mga sandaling ito, hipuin mo ang bahaging may sakit. Ayusin mo ang mga organong hindi gumagana ng maayos. At ibalik mo ang aking kalusugan. Alam ko na ikaw ay gumagawa ng mga himala. Naniniwala ako na kung paano mo ginawa noon, kaya mo ring gawin ngayon. Walang pagkakaiba ang aking sitwasyon sa mga taong pinagaling mo nung ikaw ay narito sa mundo. Kaya tulad nila, ako rin ay nananalig na ako ay iyong pagagalingin. Panginoon, kung ang sakit na ito ay bunga ng aking kasalanan, patawarin mo ako. Kung ito ay pagsubok upang lumaki ang aking pananampalataya, tulungan mo akong magtiwala. At kung ito ay isang dahilan upang makilala kita ng mas malalim, tanggapin ko ito. Ngunit Panginoon, kung sa kalooban mo, alisin mo ang sakit na ito, pagalingin mo ako. At kapag gumaling na ako, ipapangako ko sa iyo na hindi kita makakalimutan. Ipagmamalaki ko ang iyong ginawa at magiging patotoo ako ng iyong kapangyarihan. Salamat Panginoon sa pagpapagaling na darating. Naniniwala ako. Amen kapatid ko sa pananampalataya. Kung nakarating ka hanggang dito sa panalangin ito, alam kong hindi aksidente iyon. Ang Diyos mismo ang nag-udyok sa iyong puso na makinig, na manalangin, at na maniwala na may darating na pagbabago sa iyong buhay. At ngayong nagtatapos na tayo, nais kong hilingin sa iyo na maging bahagi ka ng misyon na ito. Ang misyon na ikalat ang kapangyarihan ng panalangin sa buong mundo. Kapatid, kung naantig ang iyong puso sa panalangin ito, kung naramdaman mo ang presensya ng Diyos habang nakinig ka, hinihiling ko sa iyo na pindutin ang pindutang like sa ibaba ng video na ito. Hindi ito simpleng pindot lamang. Bawat pindot ay isang patotoo na ikaw ay naniniwala, na ikaw ay umaasa, at na ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay gumagawa ng mga himala. Kapag pinindot mo ang pindutang iyan, tinutulungan mo rin na makarating ang panalangin ito sa mas maraming tao, sa mga taong nangangailangan ng pag-asa, sa mga pamilyang nasasaktan, at sa mga kaluluwa na nawawala at naghahanap ng liwanag. Ang iyong simpleng kilos ay maaaring maging daan upang makarating ang salita ng Diyos sa puso ng iba. At kapatid, huwag mong panatilihin ang panalangin ito para sa iyong sarili lamang. Ibahagi mo ito. Ipadala mo sa iyong mga kaibigan, sa iyong pamilya, sa iyong mga kasamahan sa trabaho at sa iyong mga grupo sa social media. Maraming tao ang dumadaan sa matinding paghihirap ngayong mga oras na ito. May mga kapatid tayong may sakit na walang gamot, may mga ina na umiiyak dahil walang pagkain sa hapag, may mga ama na nawawala ng pag-asa dahil walang trabaho, at may mga anak na nag-aalala para sa kanilang mga magulang. Ang panalangin ito ay maaaring maging sagot sa kanilang mga dalangin. Kaya ibahagi mo ito ng buong puso at hayaan mong gumawa ang Diyos ng himala sa pamamagitan ng iyong pagbabahagi. Kung mayroon kang mga espesyal na kahilingan sa Diyos, kung mayroon kang mga daing na hindi mo pa nailalabas, o kung mayroon kang mga panalangin para sa iyong sarili o para sa iba, iwan mo ito sa comment section sa ibaba. Ang comment section na ito ay hindi lamang isang espasyo sa internet. Ito ay isang altar ng panalangin, isang lugar kung saan nagtitipon ang mga mananampalataya upang magdasal para sa isa't isa. Magsulat ka ng iyong pangalan, ng iyong kahilingan at ng iyong pananalig. At bilang tanda ng iyong pananampalataya, isulat mo sa comments ang mga salitang ito. Panginoon, sa umaga na ito ako ay humihingi ng himala. Sabihin mo ito ng may buong pagtitiwala, sapagkat ang Diyos ay naririnig ang bawat salita
na lumalabas mula sa pusong naniniwala. Kapatid, kung hindi ka pa nakasusulat sa channel na ito, hinihikayat kita na mag-subscribe ngayon. Pindutin ang pindutang subscribe at i-activate ang notification bell upang hindi ka makaligtaan sa mga bagong panalangin at mga mensahe mula sa Diyos. Ang channel na ito ay hindi lamang isang channel sa YouTube. Ito ay isang espiritual na tahanan, isang tolda ng panalangin na laging bukas para sa iyo. Dito hindi ka huhusgahan, dito tanggap ka, dito ikaw ay mahal, at dito patuloy kaming manalangin para sa iyo at para sa lahat ng mga nangangailangan ng tulong ng Diyos. Kapag nag-subscribe ka, nagiging bahagi ka ng isang komunidad ng mga mananampalataya na nagtutulungan, nag-uudyukan at nananalangin para sa isa't isa. Ito ay isang pamilya na nagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Nais kong sabihin sa iyo ngayong umaga na ang Diyos ay tapat. Kahit kailan, hindi niya tayo pinabayaan. Kahit sa pinakamadilim na gabi ng ating buhay, siya ay nariyan, gumagabay, nag-aalaga at naghahanda ng mga solusyon na hindi pa natin nakikita. Magtiwala ka, ang pagpapagaling na hinihintay mo ay paparating na. Ang trabahong kailangan mo ay nakalaan na. Ang proteksyon para sa iyong pamilya ay nakapalibot na sa inyo. At ang kasaganaan na ipinangako ng Diyos ay daradaloy na sa inyong buhay. Huwag kang mawalan ng pag-asa, huwag kang sumuko, sapagkat ang Diyos na nagsimula ng mabuting gawain sa iyo ay tapos na niyang gawin iyon hanggang sa araw ni Kristo Jesus. At ngayon kapatid, bago tayo tuluyang magtapos, manalangin tayo ng dalawang pinakamahalagang panalangin sa ating pananampalataya, Katoliko, ang Ama namin at ang Aba Ginoong Maria. Ang mga panalangin ito ay mga panalangin na itinuro mismo ni Jesus at ng simbahan. At ang mga ito ay may kapangyarihang pumanaog sa langit at magdala ng mga pagpapala dito sa lupa. Manalangin tayong lahat. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Kapatid, naway tandaan mo na tayo ay laging nagtitipon at patuloy na magtitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa bawat umaga, sa bawat panalangin, sa bawat pagtitipon ng mga puso na naniniwala, ang Diyos ay nariyan sa ating gitna. Siya ay gumagawa, gumagalaw, at nag-aayos ng lahat ng bagay para sa ating kabutihan. Magtiwala ka, maniwala ka, at mahalin mo ang Diyos ng buong puso. Hanggang sa muli kapatid, pagpalain ka ng Panginoon at ingatan ka niya sa lahat ng iyong mga lakad. Sumainyo ang kapayapaan ni Kristo. Amen.